Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay handa na, malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nagkadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa langit at lupa ay ating makikita mga palatandaang malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magpasya tayo habang may panahon. Kalinlang ay pauwi na, baka ang pintuan ay biglang magsara. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo.
Praise the Lord mga kapatid. God first morning po sa lahat mga ka-COP for Christ. Ayan, at magpisa na naman pagpapala sa umaga nito ang ating mararanasan sa kasama natin ang Panginoon sa umaga nito. At isang pinakamagandang punto ay inuna natin ang Panginoon sa ating buhay ngayong umaga. Ano po? God first morning. Ano? So ayan, God first morning po sa lahat nandyan sa live ngayon. Teka muna, set up ko yung live yung ating babasahin. He brings beauty out of Sister Lovely, good morning po. Tayo po ay magbabasa na. Tayo po na ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang nagmamahal sa amin, patuloy kaming sumasamba sa inyo sa umaga na ipinagkaloob niyo po sa amin. At narito ang aming pong pag-aaral, pagbabasa ng inyong pong mga salita sa pangunguna ni Sister Lovely. Gabayan niyo po siya, O Diyos, at ihanda niyo rin po ang aming pong mga sarili upang maunawaan namin ito ng mabuti. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sister Lovely. God first morning po mga kapatid. Para po sa ating morning devotional ngayong araw na ito ito po ay may pamagat na ang Napoleon ng Palimbagan. Ang key text po natin ay matatagpuan sa Apokalipsis 14:6-7. Ang sabi po dito, "At nakita ko pa ang isang anghel, sinabi niya sa malakas na tinig, matakot sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghatol." Ang taong naglagay ng Millerite Adventism sa mapa ay hindi si Miller, kundi si Joshua V. Himes, isang batang ministro ng Christian Connection na natutuhan ang mga kasanayan ng isang publicist sa pamamagitan ng pagtatrabaho kasama si William Lloyd Garrison, ang nagpapasiklab ng spark plug sa kilusan upang palayain ang mga alipin. Si Himes, nang unang makatagpo si Miller noong Nobyembre 1839, ay nahikayat sa kanyang mensahe ngunit nagtaka kung bakit hindi ito mas kilala. "Naniniwala ka ba talaga sa mensaheng ito?" tanong ni Himes sa mas nakakatandang mangangaral. "Tiyak naniniwala ako. Kung hindi, ay hindi ako ito ipapangaral. Ngunit ano ang ginagawa mo upang maipakalat o maipalaganap ito sa buong mundo?" "Lahat ng aking makakaya," sagot ni Miller. Sa katunayan, ang lahat ng ito ay nakatago lamang sa isang sulok. Kakunti lamang ang may alam sa paksang ito. Pagkatapos ng lahat ng nagawa mo, kung si Kristo ay darating sa loob ng ilang taon, gaya ng iyong pinaniniwalaan, walang oras ang dapat masayang sa pagbibigay ng babala sa iglesia at sa sanlibutan, tulad ng mga tunog ng kulog upang pukawin sila na maghanda. Alam ko, Brother Himes, ngunit ano ang magagawa ng isang matandang magsasaka? Ako ay naghahanap ng tulong. Kailangan ko ng tulong." Sa puntong iyon, naalala ni Himes na inilaan ko ang aking sarili, pamilya, lipunan, reputasyon, ang lahat sa altar ng Diyos, upang tulungan siya sa abot ng aking makakaya hanggang sa wakas. Sa pagpasok ni Himes, ang Millerismo ay nagkaroon ng isang pagkilos na hindi nito tinaglay kailanman. Isang dynamo ng enerhiya at talino sa paglikha sa pagitan ng 1840 at 1844. Pinalawak ni Joshua ang impluwensya ng kilusan at ginawa ang Millerismo na isang salita na kinikilala ng lahat. Si Nathan Hatch, isang nangungunang mananalaysay ng relihiyong
Amerikano ay inilarawan ang mga pagsisikap ni Himes sa paglalathala bilang isang hindi pa naganap na media blitz at isang hindi pa nararanasang pagbaha ng komunikasyon. Ang isa sa mga kritiko ni Himes ay tinawag siyang Napoleon ng palimbagan. Sa loob ng maikling panahon, sinimulan ng napakasiglang si Himes ang The Midnight Cry at The Signs of the Times, mga periodiko na magdadala ng mensahe ng pagparito sa mga hangganan ng sanlibutan at magpapadala ng walang katapusang daloy ng mga aklat at babasahin. Sa loob ng ilang taon, namahagi siya ng milyon-milyong piraso ng nakalimbag na bagay gamit ang mga medyo makalumang teknolohiya. Maaaring si Himes ay isang manlilimbag at si Miller ay isang taong may idea, ngunit kinakailangan silang dalawa. At marami pang ibang mga hindi gaanong kilalang tao upang gumawa ng isang maunlad na kilusan. Ang mabuting balita ay kailangan tayong lahat ng Diyos. Bawat isa sa atin ay may ilang talento na magagamit natin para sa kanyang kalwalhatian. Sa katunayan, sa mismong araw na ito ay tinatawag ka ng Diyos na ilaan muli ang iyong buhay at ang iyong mga kakayahan sa Kanya at sa Kanyang gawain sa lupa. Amen. Para po sa aking reflection sa atin pong devotional ngayon pong umaga ay ito lamang po ay nire-remind po tayo ng history na ito kung gaano po kalaki ang naging impact ng pagsisikap at dedikasyon ni Miller at ni Himes sa pamamagitan po ng paggawa po ng atin pong mga periodiko na siya pong ipinamimigay sa mga ibang tao upang ipakalat po ang salita po ng ating pong Panginoon. Narealize ko po dito na sa simula po ng kanila pong paggawa ng mga napakatagal na pong panahon at hanggang ngayon po ay makikita po natin na tayo po ay nakikinabang doon sa effort po na ginawa nila, sa kagustuhan po nila na malaman po ng mga tao ang katotohanan sa pamamagitan po ng publishing. At sana ay magkaroon din po tayo ng katulad na sagot po ni Himes at ni Miller na kung hanggang saan daw po or paano nila ipapakalat ito sa buong mundo. Ang sagot po nila ay sa lahat daw po ng kanilang makakaya. So, hindi lang po ako or ikaw, kundi lahat po tayo ay meron pong natatanging talento at mga skills na ibinigay po sa atin ang Panginoon na atin pong magagamit. So, hindi po basta tayo ay basta maki-involve lang na, for example po sa atin pong devotional na makiki-attend lang, kundi tayo po ay a-attend at after po nito ay tayo po ay lalabas upang makibahagi sa mismong trabaho po na binigay po sa atin ng Panginoon na ipakalat po ang kanya pong salita, ang kanya pong good news. So, lahat po tayo dito ay magkakaroon po ng effort na gumawa sa gawain po ng atin pong Panginoon. Kaya ito po ay reminder po sa atin na lahat po tayo ay kasali at tinatawagan po ng atin pong Panginoon. Sabi nga po, sa madalas din pong nababanggit niyang atin pong presidente, lahat po ay kasali, wala pong saling pusa. Ito lamang po and God bless po sa ating lahat. Amen. Amen.
Amen mga kapatid, nakamute si Pastor doon na hindi niya nakita. Di bali, i-remind ko siya para lang maalala niya na dalawa kasi ako kinukontrol niya ron ng boses. Sa Zoom tsaka sa OBS. Ganun pa man ay napakaganda ng kwento no? Ni V. Himes, ni Napoleon at saka ni Himes at saka ni Miller ano po. Ang isang magandang reflection na nakita ko dito yung number 1, kahalagahan ng pagtutulungan at pagtangkilik sa misyon ng Diyos. So, kita nyo, si Miller at saka si Himes nagtulungan. Dalawa sila magkaibigan. Mahalag talaga may kaibigan sa misyon, ano? May kaibigan sa gawain. Kayo, may mga kaibigan ba kayo sa church? Sa gawain? Hindi pwedeng wala. Dahil si Jesus yung number 1 nating best friend. Ano po? Si Jesus yung number 1 nating best friend at tayo magtutulungan kasama ni Jesus. Siyempre, iba pa rin yung pagtutulungan natin sa ating kapwa na tao. So, sabi dito ay si Himes at saka ay magaling sa pagpapalaganap ng mahusay siya mag-share. Ayan, sabi natin yung palimbagan, press yan, printing press. Ayan. Tapos yung si Miller naman, may talento, may kaalaman sa Bible. Silang dalawa naging tandem para mabilis na ipakalat ang misyon, ang pangako ng kaligtasan ng Panginoon at ang Panginoon ay muling babalik malapit na. No? Ang pangalawang punto, paggamit ng talento para sa kalwalhatian ng Diyos. So, dalawa sila may talento magkaiba. Ginamit nila para sa kalwalhatian ng Diyos. Ano? So tayo rin may mga talento. Yung mga talento tayo na magagamit natin. Ano? So, malalaman natin yun mamaya. Sa pangatlong punto ay yung urgency. Sabi nga, do not delay mga kapatid. Ano? Ginawa nila nang di sila nagsayang ng oras. Sabi ni V. Himes, ay kailangan itong nakasasulok lang yung mga ginawa, mga sinulat. Hindi yan naaabot ng lahat ng tao sa buong sangkalupan. Kaya hindi sila nagsayang ng oras at kanila itong ipina-imprint at ipinamahagi sa buong sanlibutan. Ano po? Hanggang ngayon yan nakababasa pa natin ito yun. Ano? Isa ito. Ano? So, at kayon din ay sabi nga pagkatapos na tayong lahat ay may tungkulin na dapat gampanan na makibahagi sa pagpapalaganap ng balita pagtatapos ng gawain. Ngunit, kung lahat ng member ng Adventist Church ay lalabas at pupunta doon, napakarami, wala na mauupuan, ano? Pero mas mainam yung meron kaysa wala, ano? Pero paano tayo makakatulong lahat ng walang salimpusa? Isang nakita ko dyan, mga kaibigan, mga kapatid, mga kasama. COP for Christ. Do not delay. Ano po? Yan, sa ganyang pamamaraan. Maging tapat man lamang tayo sa ikapo. At magbigay ng generously. Yun yung Spirit of Heaven. Ay tayo makakatulong sa gawain, mga kapatid. Tandaan nyo po, locally. Makakatulong tayo sa local at sa global kapag tayo ay nagsi-COP. At malaki yung nating natutulong. Hindi na marami nang maiiwasan yan. May iwasan na yung mga collection sa church. Ay, kailangan po natin ng ganito. Hindi na tayo mangolekta sa church pag Sabado ng special collection offering. Pangalawa ay inuuna na natin ang Panginoon. Yung pagsweldo mo pa lang inukuha mo na yung para sa Panginoon, maluwag sa puso mo na mag-COP. Napakasarap sa puso mga kapatid. Subukan nyo. Sinubukan ko na kasi masaya magbigay sa Panginoon. Yung bang hindi ka aasa na may kapalit dahil ibibigay mo yun dahil meron na siya ibinigay sa iyo ng mga pagpapala. Ano po? So yan ang aking punto. Gamitin ang talento, makipagkaibigan, sa lahat ng ating talento magagamit yan. Ano? Kanya-kanyang talento binigay sa atin para gamitin sa gawain. Ano po? So yan, ipagpatuloy natin ang pakikinig doon sa Councils on Stewardship para mas lalo tayong matuto mga kapatid. Sandali lang at kukunik ulit ano. Sa mga bagong pasok ay good morning po sa inyo. God first morning po. Patuloy na tayo ay matutong muli. Ayan, muli ano kasi araw-araw tayo natututo. Sandali lang. I-accept lang nila. Sa adoration po ay
hilingan natin si Pastor Jupet Bernabe sa Adoration and Confession. So patuloy po nating isama sa panalangin sa ating pong kanya-kanyang pamilya, yung po mga nakikita natin dito na nagpe-prayer request. So tayo po ay dadako na sa ating pong pag-aaral sa Councils on Stewardship sa pangunguna po ni Pastor Jerome Isquero. Ayan, so atin na po siyang pakinggan pagkatapos po ng COP video at music offering. Pastor, bago po tayo pumunta doon, dumako doon sa ating susunod na programa, ay yun pong, ulitin ko po yung announcement natin, yun pong ating pong CLPM, GFM, and me, core member, meron pa po doong hindi member na ating mga kakilala, nakasama po natin dito sa advocacy. Ay pagka-inad natin, di natin matiyak, marami pong account na nakalagay po sa FB Messenger. Yung pong mga nakakakilala sa inyo na mga member natin na yan, kayo na ho ang mag-add mga kapatid. Kung hindi po kayo marunong mag-add, mag-seek po kayo ng assistance sa mga young people na marunong dyan. So ang akin pong panambitan sa inyo, magdagdag pa po kayo ng mga member dito sa ating pong group chat. At ito po'y gagamitin nating platform para magbigay tayo ng mga announcement, ng reflections at mga testimonies mag-gather natin dito. Yung mga walang lakas ng loob sa platform ng ating pong ginagamit ngayon na magsalita, ay dito na lang po para po mabasa rin po natin araw-araw. Maraming po salamat. Paki-add na lang po yung ating mga kaibigan at mga kapatid na dapat po yung nandito sa ating pong group chat para marinig din po natin sila. Salamat po. Tayo po ay dadako na sa ating third part ng ating pong program. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return.
In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Opening prayer po muna tayo, please, for the speaker. Okay. Sir Jerome, hindi ka na-record po. Tayo mo na lang. Makapangyarihan, mapagin namin Diyos sa kataas-taasan ng langit. Lubos po kami nagpapasalamat, Ama, sa pagkakataon na ito na kami po ay inyo pong pinagpala. At salamat, Ama, na kayo po ang Diyos na gumagabay at patuloy na tumutulong sa bawat isa sa umagang ito upang kayo po ay amin pong unahin at makita po na ang kalagahan ng lahat ng pagpapala po ninyo na ibinibigay sa bawat isa ay binibigay nyo ng una. At kami po ay nais nyo po na magpasalamat
sa pamamagitan po ng pagre-recognize sa inyo, sa pamamagitan ng tithes and offering. At salamat Ama sa pagkakataon nito na muli po kami matututo sa inyong mga salita. Kaya po nawa ang inyong banal na Espiritu ang manguna sa bawat isa. At lahat ng ito aming diandalain, kalapit na kautawaran sa lahat ng aming pagkukulong at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. Imagine being healed by Jesus, experiencing the joy and renewal only His touch can bring. The impact of Jesus' healing is indescribable. It must be felt to be understood. Today, the church reflects Jesus' healing ministry through its multiple medical facilities worldwide. Many who come to our hospitals and clinics have never heard about God's 8 natural remedies or visited our churches, and some may not even know of Jesus. Yet, at these facilities, they receive not only medical care and guidance on health, but also learn about the great physician. In certain regions where preaching is restricted or prohibited, our medical and educational institutions are the only way to share the gospel. Our regular and systematic offerings help build and maintain these centers and support the dedicated workers who minister there. As we return our tithe and promise offerings, let's put our desires last and God first. Amen. Praise the Lord for that ministry. Jerome? Sir Jerome, ano po? Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Happy God First morning po sa bawat isa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat tayo po ngayon ay muling binigyan ng pagkakataon upang makapagbahagi po ng mensahe ng pag-asa mula sa kanya po mga salita sa isa po sa mga napakagandang sulat ni Ellen White sa Council on Steward. At ngayon po ay ang ating po pag-aralan na nakikita po natin sa chapter 8 ng libro na ito. Ang title po ay Wholehearted Attachment to the Church. Bago po tayo magpasimula, tayo po manalangin. Mga pangyarihan namin Diyos, tulungan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu upang ang mga salitang ito ay tunay nga na aming pong maintindihan. At ito nawa ay siyang makatulong sa bawat isa upang manumbalik po ang aming pong nag-aalab na pananampalataya sa inyo. Gayon din po ang aming pong katapatan sa iglesia na aming pong kinabibilangan. Maraming salamat Ama sa pangalan na Jesus. Amen. At may kita natin dito mga minamahal na tayo po ay talagang tinawagan ng ating Panginoong Diyos bilang isa po sa mga nagpapahayag na mabuting balita. Po? At may kita po natin na tinanggap natin ng ating pong Panginoong Jesus at tayo po ay naging isa sa katawan. O sabihin natin, naging isa po tayo sa katawan at ang ating Panginoong Jesus ang siyang ulo. Ibig sabihin po noon, ipinapakita lang dito na tinanggap natin ng ating Panginoong Jesus, tayo pong lahat ay naging kabilang sa iisang iglesia na ating pong kinabibilangan. At sinasabi nga po dito, na dapat daw po ang bawat mananampalataya ay talagang buong puso ang kanya pong attachment. No po? Katulad lang po sa atin pong pagpapakasal, sa atin pong mga asawa, hindi pwede na ikaw ay magpapakasal sa iyong asawa tapos half-hearted ka lang. Ano po? Ang atin pong pagtanggap sa ating Panginoong Hesus at sa atin pong kinabibilangan na iglesia ay para tayong nagpapakasal sa ating Panginoong Hesus. Nung tinanggap natin siya, ibig sabihin po nun, pinakasalan natin ang ating Panginoong Hesus, hindi po tayo dapat hati ang ating mga puso. So ibig sabihin, ipinapakita lang dito na kung nais ng ating Panginoong Diyos na maging tapat tayo at buong puso natin tinatanggap siya. Ganun din po ang ating pong pakikianib sa iglesia. Sapagkat may kita po natin na ang ating Panginoong Hesus, He is not having a wedding to the individual but to the church. Ibig sabihin po noon, ipinapakita na dapat po yung lahat sa bawat isa sa atin ay talagang ay pinapakita na tayo ay nasa iisang katawan. At ang pagpapala ay makikita po natin ay talagang tunay na nasa ating po mga puso. At sabi nga dito, and unless he feels under sacred obligation to make his connection with the church a benefit to it,
preference to himself. So makikita po natin dito na hindi lamang to basta panawagan ng ating Panginoong Diyos, but we can see the benefits and the prosperity of our wholehearted attachment sa atin pong mga kinabibilangan na iglesia. So don't just think that it is just a religion, but it is a body of Christ. And it can do better, do far better without Him. And it is in the power of all to do something for the cause of God. So in reality, isa sa mga dahilan bakit po yung panawagan ng ating Panginoong Diyos, kailangan po tayo magkaroon ng full attachment sa ating pong iglesia, dahil yung iglesia po ang instrumento ng ating Panginoong Diyos upang tayo po ay magamit para sa kanya pong gawain. So hindi lamang basta display ang ating pong iglesia, kundi ito po yung instrumento ng ating Panginoong Diyos upang maipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao. Kasi it is hard for us kung hindi po tayo kabilang sa iglesia. Yes, we have a commitment na magpahayag, pero ikaw lang naman mag-isa. O sinong kasama mo? Wala. Makikita natin na gusto ng ating Panginoong Diyos na when we are working with Him, we are also working as an organization, or sabihin natin sa kabuuan o karamihan. At ang iglesia po ang ginagamit ng ating Panginoong Diyos upang ito po ay ang buting balita ay may pahayag sa lahat ng tao. At maraming mga tao na sinasabi dito na naglalaan ng malaking oras sa mga bagay na kung saan na hindi naman magagamit. Yung mga pagkain na mga mahal. And it feels na sometimes yung mga taxes po natin ay yung mga halimbawa yung tax ay sabihin natin mabigat, or it seems na parang hindi naman dapat natin binabayaran pero kailangan natin bayaran. At minsan dahil sa mga luxurious things, yung mga bagay na atin pong mga sabing kinawiwilihan, mga luho natin, nagiging mabigat yung yung atin pong pagbibigay sa ating pong iglesia, na kung saan yun po yung nakakatulong para po sa gawain ng ating Panginoong Diyos. So yun po yung nagiging difference. So ang ninanais ng ating Panginoong Diyos ay hindi lamang tayo basta wholeheartedly na nakatouch sa ating pong iglesia, kundi magkaroon po tayo ng conversion sa ating pong mga puso. At makikita natin na mabibigay lang natin ng buong puso ang ating pong attachment sa ating iglesia kung ang ating puso ay converted na, hindi na tayo kumbaga nagde-desire ng mga bagay pa sa mundong ito, na tayo po ay nangahawak na lang doon sa pangako ng ating Panginoong Diyos na yung mga pangarap naman natin dito sa mundong ito ay may bibigay kapag tayo po ay nasa langit na bayan na. Yung tipong kumbaga yung mga golds, yung mga luxurious things, lahat po yan nasa langit na bayan and doon sa pinangako ng ating Panginoong Diyos. At nung nakaraang nag-crusade, ay isa po yan sa mga natapik ko, yung langit na bayan. At nakita ko doon na talagang every time I'm searching about the appearance or itsura ng langit, talagang napapamangha ko. Pero may nabasa ko sa Biblia na kung saan sabi doon na walang kahit anumang mata o pandinig or puso ang nakaisip kung gaano kaganda yung inihanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So in other words, mga kapatid, hindi na natin kailangan pang mag-desire ng mga bagay pa sa mundong ito. So siguro in terms of like for the sustainability, yes, for survivability, yes, pwede natin yan i-work out upang tayo po ay talagang mabuhay pa sa mundong ito. Pero yung halimbawa, tayo po ay may sobra-sobra ng bagay sa mundong ito, hindi na natin kailangan maghanap pa ng iba, kundi maging satisfied tayo kung anong meron tayo. And sa pamamagitan po nun, yung ating pong pagbibigay sa iglesia or pagbabalik po ng mga karapat-dapat para sa ating Panginoon, para sa kanya pong gawain, ay hindi magiging mabigat sa bawat sa atin. At yun po yung magiging magiging luxurious na sa atin. Yun na yung kayamanan natin, yung gawain ng ating Panginoong Diyos. At sinasabi pa po dito na they are willing to receive all the benefits of its privilege but prefer to leave other to pay the bills. So those who really feel a deep interest in advancement of the cause will not hesitate to invest money in the enterprise whenever and wherever it is needed.
So isa po siguro sa may nakikita ko na magandang paraan upang ang ating pong pagbibigay ay hindi mabigat or parang sabihin natin obligation, ituring po natin itong isang kayamanan. Ang kayamanan na kung saan tayo po ay nakakatulong sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Yan po talaga dapat ang ating pong maging mindset at yan po dapat talagay natin sa ating pong mga puso. Na ang gawain ng ating Panginoong Diyos, ang tunay na kayamanan na ating po pinangahawakan habang tayo po ay nasa mundong ito. Isipin nyo, we are so privileged na tayo po ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoong Diyos upang maibahagi ang kanya pong salita. And reality, talagang kailangan po natin ng financial aspect upang tayo po ay makapagpahayag na mabuting balita sa ibang tao. At sa pamamagitan po ng ating pong pagtulong, pagbabalik, at ang ating pong mga offerings ay talagang ito po nakakatulong upang maibahagi ang salita ng ating Panginoong Diyos sa mga tao na talagang nangangailangan. At sabi nga, doon sa mga nagsasaya, masaya doon sa liwanag ng katotohanan, ay dapat po magkaroon tayo ng burning desire or nag-aalab na puso para po sa gawain at may kita po natin na kahit saan tayo ipadala ng ating Panginoong Diyos, tayo po ay talagang magpapahayag. At sabi nga po dito na there are a few faithful standard bearers who never flinch from duty or shrink responsibilities. So ito po yung medyo nakakalungkot sa sinabi ni Ellen White. There are a few, no? Kakaunti lang daw yung talagang tumatayo doon sa standard ng ating Panginoong Diyos na dapat po ginagawa po natin. And let us praise the Lord sapagkat ito pong pagsisimula dito po sa CLPM ng God First Morning and Missional Evening. Ito po yung nakakatulong sa bawat isa na tayo po ay mapabilang doon sa few standard bearer. And ikaw at ako, and I hope na kayo po ay kinakausap o naungusap ang ating Panginoong Diyos na gawin mong kayamanan ang pagtulong sa gawain ng ating Panginoong Diyos. So hindi na to basta lamang nagtumutulong tayo dahil it is our duty or sabihin natin napakinggan lang natin or sabihin natin na para masabi na ikaw ay kabilang sa isang iglesia. But being a wholeheartedly attachment sa ating pong iglesia ay itinuturing po natin ang ating pong pagiging isa sa iglesia ay isang kayamanan na dapat po natin pinanghawakan na kahit sino mga tao ay maaari walang pribilehiyo sa bagay na ito. Pero ikaw at ako, kasama mo ngayon, ay talagang ninanais ng ating Panginoong Diyos na ituring mo to na isang bagay o regalo mula sa Kanya. At sinasabi nga na ang ating puso ay dapat palaging bukas sa bawat panawagan para po sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Kasi kung titignan po natin, kung itinuturing natin kayamanan ang gawain ng ating Panginoong Diyos na iniatang sa ating mga kamay, lahat ibibigay natin, di ba? Kaya may kita po natin talagang napakabuti ng ating Panginoong Diyos because He always want us to have a converted heart. Kasi napakarami talagang gawa si Satanas dito na talagang may kita natin na sabihin natin nakapagbigay ito ng kasiyahan sa bawat isa natin but it is just temporal things. At some seem ready to exceed their duty as though fearful that they will lose an opportunity of investing their portion in the bank of heaven. Napakaganda na sinabi dito na doon sa mga nagkaroon ng pagbabago ng puso ay talagang hindi lamang daw po nila, parang ang point po dito, hindi lamang po sila satisfied doon sa tithes na kanila pong binibigay na 10%, kundi nag-e-exceed po sila doon, hindi lang basta sa pera and also their effort para po, dahil meron silang takot na baka mawala or mabawasan or yung mawala yung opportunity ng kanila pong pag-i-invest doon po sa bangko ng langit. So yun po yung dapat po nating itinuturing. And heaven is not just a symbolical things, mga kapatid. It is a literal place na nandyan lang po, no? Dyan po sa universe but hindi natin pa siya nakikita sapagkat makikita po natin siya, makakapunta po tayo doon kung tayo po ay patuloy na magtatapat
tapat sa ating Panginoong Diyos dito sa mundong ito at habang tayo naghihintay sa Kanya pong nalalapit na pagdating. There are others who will do as little as possible. So they hoard their treasure or lavish means upon themselves. Ito po yung nakakalungkot. Na yes, we are doing an effort para po guminhawa ang ating po mga buhay. But sometimes, yung atin pong mga ginagawa ay parang nanghihinayang tayo na ibigay po yung para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Kasi hindi natin itinuturing na kayamanan yung gawain ng ating Panginoong Diyos, kundi yung ating po mga puso, kayamanan natin, yung mga bagay sa mundong ito. Kaya ang ginagawa po ng iba, nagbibigay sila ng yung pinakamaliit na kaya po nilang ibigay. At ang ginagawa po nila, iniipon po nila lang yung kanila pong mga kayamanan para po sa mga luho nila sa kanila pong mga sarili. Isa po sa mga talagang hinahangaan ko yung aking pong sponsor doon sa aking church planting site. Talagang nagpagawa pa ng bahay doon sa aking church planting site para doon po ako titira. Isipin niyo po yun, talagang gumastos pa po siya ng 100,000 para lang pampagawa ng aking tirahan doon. Dahil gusto niya ay talagang ito po yung magamit para sa gawain. And every time na may makikita po siyang mga churches na talaga nangangailangan ng tulong, whether it is a building, whether it is a evangelism or para sa gawain, nagbibigay po talaga siya. Hindi lamang basta nagbibigay ng kakaunti, kundi halos sabi niya nga Pastor, kahit kung tatanungin mo ako kung may pera ako, wala akong pera. Pero tanungin mo ako kung may pera ako para sa gawain, ang dami kong pera. Ganun po yung kanya pong mindset. Kaya nga nagulat ako, sabi ko, kung lahat siguro ng mga mananampalataya ay ganito ang mga puso nila, talagang napakabilis ng gawain ng ating Panginoong Diyos. Pero bumabagal po kasi dahil mismo yung atin pong mga kapatid, mga mananampalataya, half-hearted po tayo sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Kasi parang tinuturing lang natin yung itong gawain na ito, yung pagtulong po natin, parang part lang ng ating buhay. Pero ito po talaga dapat po yung atin po maging buhay sa mundong ito. Tapos yung atin po mga ginagawa dito is just a part. Yan po dapat yung pinaka-priority po natin and primary things na ginagawa po natin. Kasi we are not just an ordinary people in this world, kundi tayo po iliwanag ng katotohanan na atin pong pinangahawakan. At sinasabi po nga dito, they are grudgingly doling out a mere pittance to sustain the cause of God. And if they make a pledge or bow to God, they afterward repent of it. So sabi nga dito, ay kung tayo po ay talagang magsisimula na mangako sa ating Panginoong Diyos na Panginoon, ito na po ay ituturing ko na kayamanan na ibinigay niyo po sa akin, ang ito pong pribilehiyo na maging kabahagi ng iglesia para sa inyong gawain. At ako po bilang miyembro ng iglesia, handa po akong ibigay lahat para sa inyo dahil alam ko, Panginoon, lahat po ng mga ninanais ko sa mundong ito, yes, makukuha ko, pero kailangan ko pang paghirapan. Pero itong ibibigay nyo, para sa bawat sa akin, kahit sinong puso, isip, kailanman ay hindi dumating sa kanila kung gaano kaganda ang inihanda nyo para sa akin, yun po yung bagay na akin pong paghihirapan sa mundong ito. Dahil alam ko yung bagay na yun, kailanman kahit sinong tao na hindi magtatapat sa inyo ay hindi makukuha ang bagay na yun. At sabi nga dito, will avoid the payment of it as long as they can. If not altogether, they make their tithe as small as possible, as if afraid that which they return to God is lost. Ito po yung nakakalungkot na sometimes ang inyong lingkod, dumating din ako sa ganitong punto na parang magbibigay ulit ako ng tithes, na mababawasan na naman yung pera ko. Ay, invest na ipambayad ko na lang dito, invest na gamitin ko dito, ay parang mawawala na. Pero alam niyo mga kapatid, isa po sa aking mga ganawa ay ini-start ko po na magkaroon ng renewal of my mind. Na itinuring ko itong tithes and offering, ito pong ginagawa po natin o pinag-aaralan po natin na COP, na hindi po siya kawalan. Kundi ito po ay isang pribilehiyo ng isang maharlika na anak ng Diyos. Ano po? Na kung saan ay talagang tayo po ay handang ituring ang gawain ng ating Panginoong Diyos na isang kayamanan
Kaya po, ito pong pagbibigay ko, halos kahit wala nang matira sa akin, ay talagang handa ako na ibigay yon para sa kanya pong gawain. Sabi nga po dito, our various institution may be embarrassed for means, but this class act as though it made no difference to them whether they prosper or not, and yet these are God's instrumentalities with which to enlighten the world. So napakaganda po na ipinapakita rin dito na kung tayo po ay talagang itinuturing po natin ang pagtulong sa iglesia sa pamamagitan ng ating pagdulong ng lahat-lahat na meron tayo, ay sabi dito, hindi po dapat, or kumbaga kung mayroon tayong conversion ng ating mga puso, hindi talaga tayo naghahanap ng kapalit. No? Hindi na po natin hinahanap na kung ano po yung magiging benefits natin doon sa ating pong pagbibigay. Kundi sa pamagitan po ng tawag na sumpaan po natin or tipanan natin sa ating Panginoong Diyos na tayo po ay handa na ibigay lahat para sa kanyang gawain, ay talagang ang gawain ng ating Panginoong Diyos ay mapapabilis. Ang kailangan lang po, hindi po hati ang ating pong puso sa ating pong attachment sa ating iglesia, dahil ang iglesia po ang tanging instrumento lang ng ating Panginoong Diyos upang maipahayag ang kanya pong mabuting balita. And I hope and pray na ang panawagan na ito ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa na ituring nating kayamanan ang pagtulong sa gawain ng ating Panginoon, ay talagang ang bawat isa sa atin ay hindi lamang basta pagpapalain ng mga bagay na mula sa ating Panginoong Diyos, kundi ang ating po mga puso at isipan ay magkakaroon ng kapayapaan na kahit anong mga bagay ang dumating pa sa ating pong buhay, ay talagang handa tayo na gawin lahat para lamang sa ating Panginoong Diyos. At yun lamang po, at God first morning po sa ating lahat. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat po, Pastor Jerome Isquero. Ayan. So tayo po ngayon idadako sa ating pong United Prayer. Papangunahan po sa ating Pastor Jupiter Bernabe at di Pastor Mark. Amen mga kapatid, salamat sa message. Napakagandang message, at short testimony na rin. May kasama ng testimony, po. So, tayo ay mag-reflect. I-summarize natin na na mabilis lang yung ating mga natutunan sa umaga na ito, po. Teka lang, ba't ba nawawala? Ayan. So, unang-una ay wholehearted commitment to the church mission. Kasi nga naman tayo ay half-hearted lang kadalasan, Hindi talaga buong puso yung ating commitment. Ay ito isang pinakamahirap. Isa sa pinakamahirap na nakikita kong gawin, kasi nung dati nung ako ay hindi pa ganun ka-active. Ganyan din naman ako, Buti akong half-hearted, maganda eh. Paano kung minimum hearted lang, hindi half? Di ba? Dahil masyadong busy yung tao sa trabaho, sa business, sa pag-aaral, ayan, In general ito, At hindi ko sasabihin na ako iligtas dito. Ay talagang masasabi natin na hindi natin maibigay talaga ng buong puso, Pangalawang punto, yung selfishness natin, hindi pa rin mawawala sa usapan, sa usapan. Makikita natin ang ating pagiging selfishness kapag tayo ay nanghihinayang na magkaloob ng tithes and offering. Isa doon sa nakita ko na para mawala yung selfishness, dapat ay uunahin mo na ang Panginoon sa bawat oras. Sa umaga pa lang, unahin mo na ang Panginoon. Pag lagi mo nang kasama ang Panginoon sa iyong buhay, sigurado ko yung God first ay madali mo nang magawa, po. Ganun din naman sa financial. Unahin mo na agad ang Panginoon bago yung mga gastusin, po. At pangatlo, yung mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit, wag sa lupa. Lahat ng kayamanan iniipon natin sa lupa, masisira lamang yan, Kung sa langit, hindi. Dahil yan ay makikita mo ang resulta niya sa darating na panahon. Uy, salamat at nakapag-ipon ako sa langit, diba? At last but not the least, ang ganda yung testimony niya, na dumating sa kanyang buhay minsan na,
ibibigay ko na ito sa, actually may mga narinig na rin akong ganyan sa mga pastor na kwento, no? Na pag malaki na ibibigay, para bang nanghihinayang. Para bang nanghihinayang, ano po, na ibigay yung kanilang offering na malaki. Pero sabi nga ni pastor, binago niya yung kanyang puso, yung mindset, na ibinibigay niya sa Panginoon para makatulong sa gawain. At hindi siya naghihintay ng kapalit, ano pa. So, halimbawa ganito, yung 100 tithes and 100 offering, medyo madali pa ibigay. Halimbawa lang ito, tapos pagka naging 200 na, madali pa rin. Dahil ikaw ay may sabihin, dumadami yung kita. How about pag naging 1,000 na yung tithes mo, 1,000 na rin yung offering mo? Paano kung tumoble, naging 2,000, tsaka 2,000 yung offering? Manghihinayang ka na ba? Mga kapatid, dyan masusukat ang inyong katapatan sa Panginoon pag malaki na yung inyong tinikita. Tandaan natin ang sabi sa Bible, ang hindi mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay hindi rin naman pagtitiwalaan sa mas malaki pa. So kung gusto niyo pagtiwalaan kayo sa mas malaki pa, simulan niyo magtiwala sa Kanya. Kasi magtapat sa Kanya sa maliit pa lang. Ano po? Ako nga, nung ako ay sabi, lagi kong panalangin dati sa Panginoon, kung ibabalik niya yung dati kong kinikita monthly, ako ay makapagtatites ng 10,000 na tithes at 10,000 na offering. Hindi ko pang hihinayangan yan, mga kapatid. Bakit? Para maikorek yung mali ko dati. So, para maikorek yung mali ko dati. Kasi hindi ko titignan yung 10 tsaka 10,000 eh. Ang titignan ko yung natira pa na 80,000 monthly. Grabe, 80,000 monthly. Sobra-sobra yan. Kahit nga 70 lang pwede. Diba? So, sana, sana magawa ko ulit yun, at gagawin ko. Magiging maganda yung takbo ng financial ng church, ganyan sa global yan po, pag gano'n lahat. Tapos, makaka-encourage ka pa ng iba. Wow, sana mayroong ma-encourage na iba, Sana mawala yung kadamutan sa puso natin. Yun ang tunay na nakikita ko na isang magandang mission para sa atin. Maging example sa iglesia, sa kapatiran, maging example sa bahay, sa pamilya. Maging example sa lipunan, mga kapatid. Para yun ay yung mission. Yun, makikita nila yung pag-ibig ng Panginoon sa iyo. Na kahit na, kagaya nung sinabi niya, sponsor ni Pastor, di ba? Wala siyang pera, pero pag sa gawain, marami siyang pera. Sana all maging ganun, para maging mabilis ang gawain. Sabi ni Nanay Nerissa, tunay po na lagi nating iisipin paano nakatulong sa gawain ng Panginoon para po tayo ay lumigaya. Yan. Ang pagtulong ay masaya, po. Pag yan ang inisip mo, paano ka makatulong sa gawain? Masaya. Pagluluto, pag-invite, pag-set up ng area, pag-ayos ng upuan, pagpupunas ng upuan. Ako, naalala ko one time, isang fellowship ba yun? May mga upuan, nakaupo na yung mga tao nung pala, hindi pa napunasan. Yung mga upuan, narumihan tuloy yung mga damit. Anyway, nangyari yun dahil sa kakulangan sa preparation na rin, Unity ang naging kulang dun sa ganun. Kaya napakahalaga na unity, mga kapatid. Kaya unity ni Miller at saka ni Himes, maganda, tandem, So pag walang unity ay hindi talaga magtatagumpay ang gawain. Kaya isa sa mga magkakaroon ng advantage or benefits kapag tayo nag-COP, magkakaroon tayo ng unity. Lahat naman nag-COP, unity yan. Ang ating goal is to our mission of God. So pag may unity, magkakatulungan talaga, magiging closeness ng brotherhood, brethren. So ayan, yung sinasabi ko na mga magandang benefits kapag tayo ng puso natin ay nasa Panginoon. Ako naman po dati, sabi ko, nung di pa Adventist sa kapwa ko na lang itutulong kaysa sa parehas tayo na Nerissa. Ganyan din ako dati, ako ay nagtatrabaho pa. Nag-offering ako, nagtatext ako konti lang, offering konti lang. Sabi ko, sa iba ko nalang itutulong, nagpapaaral ako ng pamangkin. Para, kasi sa church ka ako, kung saan lang ginadala ng mali pala, kasalanan ng puso ko, marumi. Napakarumi, po. Hindi pala tama. Ngayon, nangyari sa akin? Selfish yung puso ko, hindi maganda naging resulta, mga kapatid. Ngayon na nawaan ko na naging lumakas lalo ang aking pananampalataya at ang aking encouragement sa iba. Gusto kong encourage sila. Sabi ni Sister Nempa, masarap sa puso, masaya.
kapag ikaw ang nagbibigay kaysa ikaw ang binibigyan. Ako, oo naman. Huwag na lang akong tulungan, di ba? Haling ako yung tutulong. Dahil ako yung na-bless, di ba? Tama. Paano pa ikaw yung tutulungan? Ikaw yung poor, ikaw yung kawawa. Bakit ka naging kawawa? Dahil selfish ka. Oh, di ba? So, saan ka pipili? Ikaw na lang magbigay hanggat kaya mo. Kung dumating man na ang panahon na kailangan kang tulungan, maraming tutulong sa'yo. Dahil una ka naging matulungin sa kapwa, di ba? Napakaganda na po. Tayo manalangin, mga kapatid. At panalangin natin lahat mga narito ngayon. Teka lang. 27 lahat tayo dyan sa live. Pero yung nasa listahan ko 17 lang. Marami tayong mga viewers sa background na hindi nag-comment. Mag-comment kayo para maisama ko kayo sa prayer. Ano po? Ganun pa man, i-general ko yung mga nasa background viewers. Ano po? Siguro ito yung mga invites natin. Ano? O iba nahihiya mag-comment. Let's pray po, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga na ito ay patuloy ang aming pasasalamat sapagkat kayo ang nanguna sa aming buhay. Sa aming paggising, kayo ang aming hinanap. Sa aming pagmulat ng mata, panin, kayo ang aming nakasama. Salamat sa halimbawa ni Miller at ni Jaimes. Pagkakaroon ng unity na nagamit yung kanilang talento para pagpapalaganap ng pabalita ng kaligtasan. Tapos pagpapalawak ng gawain na maabot ng sangkatauhan. Ang iyong pabalita ng pagmamahal. O dakilan Diyos, isa yan sa aming mga problema, pagsubok na pinagdaraanan sa aming buhay. Ang kakulangan sa unity. O marami kaming mga talento, ngunit ito ay sa aming pagiging selfish. Mas inuuna namin ang aming pangsariling kapakanan kaysa gamitin sa gawain ito. Tulungan niyo po kami, o dakilan Diyos, na makita namin ang mga halimbawa na mga inyong ginagamit sa aming mga lesson. Tulungan niyo po kami na huwag kaming maghintay na may mangyari pang hindi maganda sa amin bago kami maging tapat po sa inyo. Gayun din sa aming patuloy na pagkatuto dito sa Councils on Stewardship Devotional. Tulungan niyo po kami, o dakilan Diyos, na kayo po ang aming unahin sa lahat ng pagkakataon. Makatulong kami sa gawain. Huwag kami mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Gamitin namin ang oras namin sa gawain, hindi lamang sa aming pangsariling kapakanan. Salamat sa mga testimony. Salamat sa mga halimbawa. Tunay na dapat ay nakikita na namin ang mga mali at di namin dito gayahin. Bagkos doon kami sa mas mabuti at ito ang aming ipawamalita sa iba. Salamat sa inyong pag-ibig. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa umaga na ito, nais namin patuloy na isama sa panalangin ang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Yung mga may mga prayer request ay alam niyo po ang laman ng aming mga puso at isipan sa mga sandali na ito. Dalangin namin si Sister Abel Hermino sa kanyang pag-herbal ay naway gumaling ang kanyang karamdaman. Kaya din naman sa pagpapagaling ni Brother Ramon Hernandez na asawa na Sister Rosel Hernandez. Patuloy na ipagawad po sa kanyang kagalingan at patuloy na matutunan niya ang pagtitiwala po sa inyo na kayo ang nagbibigay ng aming pangailangan. Kayo ang provider, kayo ang aming creator, kayo ang aming partner. At kami ay dapat na manumbalik ng pagtatapat at pagtitiwala po sa inyo. Samahan ng kanyang buong pamilya, sa kanyang buong sambayan. Dalangin din namin ang sambayan ni Ate Revi kasama na yung Salyonato Church. Patuloy na sila maging matatag sa pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Ang sambayan ni Nanay Fina kasama na si Tatay Rudy at ang kanilang buong pamilya. Ano man ang kanilang kahilingan, maging ito man ay kalusugan, pinansyal, espiritual, ito po inyong hipuin, inyong mapagpagaling na kamay, pagkaloob ang kanilang mga pangailangan. Gayun din ang sambayan ni Nanay Nerissa kasama na yung kanyang maliit na apo si Veronica at ang kanya pang ibang mga apo kahanak na malayo sa kanila. Patuloy na gawing halimbawa si Nanay Nerissa para sa kanila na makita ang inyong pag-ibig sa kanyang buhay. Gayun din ang sambayan ni Sister Elizabeth Erese, kanyang mga anak, mga apo, mga manugang. O dakilan Diyos, gamitin niyo po siya
bilang isang halimbawa na inyong pagmamahal. Ngayon din naman ang sambayan ni Sister Shirley Rosacinto. Sila rin naman ay may kahilingan o dakilang Diyos. Inyo po itong dinggin ayon sa inyong kalooban. Ngayon din naman ang sambayan ni Sister Janet Gatmaytan, yung kanyang asawa na si Brother Jojo. Tatrabaho araw-araw ang kanyang kalusugan o dakilang Diyos. Ang pag-aaral ni Mix Gatmaytan, patuloy niyo po silang samahan sa araw-araw na pamumuhay. Ngayon din ang sambayan ni Sister Resbeth Gutierrez, may mga kahilingan din siya o dakilang Diyos. Kasama namin ito sa panalangin sa umaga nito. Ang sambayan ni Ate Lorna at ni Kuya Bobby sa kanilang pagtatrabaho araw-araw, samahan niyo po sila. At gayon din namin sinasama sa panalangin ang pasasalamat nila para sa kanilang anak na si Denise na nagsapit ng kaarawan sa araw na ito. Patuloy na i-bless ang bata na ito ng karunungan na nagmumula sa inyo, na makita niya lagi ang inyong kabutihan, na matutunan niyang unahin kayo sa lahat ng bagay. Samahan niyo po siya patuloy sa kanyang paglaki, na hindi siya mapalayo po sa inyo at siya maging example sa kanyang mga nasasakupan. Kasama din namin sa panalangin ang sambayan ni Sister Belinda Salvania, ang sambayan ni Sister Teresita Direct Reyes, ang sambayan ni Nanay Nerissa, ang sambayan ni Sister Nimpa Rivera, ang sambayan ni Sister Zenaida Manarang, ang sambayan ni Brother Klaus Jacinto, ang sambayan ni Sister Penny Ronas, ang sambayan ni Ma'am Femi Sabat kasama na yung mga guys, teachers, guys, kids at mga parents, ang sambayan ni Sister Vicky Jimenez, ang sambayan ni Sister Sweetie Lopez kasama ni Sister Hannah, ang sambayan ni Kuya Melchor Canlas kasama na yung kanyang mga apo, kanyang asawa, ang kanyang mga manugang, lahat ng kanyang pamilya. Ay may mga pagsubok din naman ang tinaraanan, samahan po sila o dakilang Diyos pagkaloob ang kanilang pangailangan. Ang sambayan ni Sister Gloria Balbido, ang sambayan ni Sister Emily Makalalag, sama na yung kanyang anak na si John Mark at si Jovan, ang sambayan ni Sister Marlene Garcia, ang sambayan ni Ate Evelyn Sabat, kasama na yung mga invites, yung kanyang mga kapitbahay na nangihina sa pananampalataya. Samahan niyo po sila o dakilang Diyos, maging halimbawa si Sister Evelyn ng kasipagan at pagmamahal na inyo pinakikita sa kanya, upang sa ganun ang kanyang mga kapitbahay, ang mga kasama ay patuloy na maging matatag sa pananampalataya sa kabila ng mabigat na pagsubok dumarating sa kanilang buhay at mga tukso. Ganyan din sa huli aming sinasama sa panalangin ang mga nakikinig ngayon sa background na di namin alam ang pangalan, pero sila ay kasama namin sa panalangin o dakilang Diyos. Patuloy niyo pong dinggin ang kanilang mga kahilingan, ipagkaloob po sa kanila ang kanilang mga pangailangan, ipadama po sa kanila ang inyong pagmamahal o dakilang Diyos, upang sa ganun nang makita nila ito ay makita rin naman nila ang kanilang status ng kanilang puso. Baguhin niyo po ang aming mga puso o dakilang Diyos, gawin niyo po ito maging mapagbigay, murahin ang pagiging maramot, at kami magamit namin ang aming mga talento sa pagtulong at pagtatapos na iyong mga gawain, upang sa ganun ay inyong pagbabalik ay maging malapit na at patuloy na makasama namin kayo sa inyong pagsalubong sa amin at papuntayan sa langit na bayan. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Patawarin niyo po kami kung saan mga kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Ano po? Salamat po sa mga prayer warriors. Naging 29 pa, dumagdag pa. Yung mga late nakapasok, pwede nyo i-atras yung video para mapisa. Maganda yung message, maganda yung lesson, maganda yung testimony, maganda yung reflection. Ano po? At sa mga nasa background, salamat sa pakikinig. Alam ko meron kayo dyan mga si Sister Opin, ayan, si isa nasa background. Sabi lagi kang kukonect dito, Sister Opin. Masarap dito sa devotional natin. Ano ba yung sandaling oras na ano po? Sister Opin pala, isa sa nasa background, 28 pa, no? So, nailista ko ay 17, pero meron mga nasa background. Ganun pa man ay Sister Opin, welcome po. At kayo ay patuloy na ini-invite. Hindi ako nag-i-invite sa inyo. Walang iba kundi si Jesus yung nag-i-invite sa inyo na patuloy na makinig, ano? Sumama sa devotional. At nawa, i-share nyo rin sa inyong mga kapatiran dyan, ano? Kung may GC kayo dyan, at i-share nyo rin, ano? Dapat pala sinishare ko doon sa anak ng Gapan GC, ano?
i-share natin ito yung umaga. Ni-invite tayo lahat ni Jesus. Hindi ako nag-i-invite sa inyo. Sabi ko nga, hindi naman kayo mag-anak. Ang mag-i-invite sa inyo si Jesus. Mas maganda kung si Jesus nag-invite sa inyo. At alam nyo ba, kapag si Jesus nag-invite sa atin, pribilehiyo yan. Swerte natin po. Tayo makasalanan pero tayo in-invite niya. Ano po? So, yan. Dito na lamang sa umaga nito. God first morning, mga ka-COP for Christ. Sabay-sabay tayong lalago. Sabay-sabay tayong mawawala yung ating pagiging makasarili. Sabay-sabay tayong sasalubong sa pagdating ng ating Panginoon. God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have